Una sa lahat, nakatayo lang sa isang kanto ang lalaking yan sa Binangonan, Rizal, nang lapitan at barilin ng isang gunman. Pagkabagsak ng biktima sa kalsada, isa pang gunman ang lumapit at malapitang binaril sa ulo ang biktima. Nagpaputok pa sa ere ang gunman bago umangkas sa isang motorsiklo para tumakas. Ang posibleng motibo at iba pang detalye sa balitang yan. Abangan. Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Gaza, kung saan nagkikira ang Israel at Hamas, sinailalim ng Pilipinas sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Labi ng 2 Pinoy na nasawi roon, minamadali ng maiuwi. Pangahak sa Philippine Statistics Authority o PSA, posible raw na inside job. Isiniwalat na umano'y korupsyon sa LTFRB na bigla ring binawi ng dati nitong opisyal. Pinagdududahan ng ilang senador. Aso sa Coronadal, South Cotabato, pinagpapalo at ginilitan pa ng isang lalaki. Senior citizen, patay ng magulungan ng jeep sa Davao City. Sa Frontline News Abroad, sa pulsa video, babaeng rider ng electric bike nagdire-diretso sa kanal. At silipin ang star-studded na bagong trailer ng historical film na Gomburza. Di ba kayo natatakot? Bakit ako matatakot magsabi ng totoo? Sa ibang balita, patay sa pamamaril ng 2 sospek ang isang lalaki sa Binangonan, Rizal. Hinala ng pamilya ng biktima may kinalaman ang krimen sa pagiging asset nito sa mga operasyon kontra droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hapon nitong Martes, nang masapul sa CCTV, napalakad-lakad at tila may hinihintay ang lalaking ito sa isang kanto sa JP Rizal Street sa Binangonan, Rizal. Kinilala ang lalaking yan na si Carlos Victorino alias Penoy. Maya-maya pa, dumating ang isang lalaki at bigla na lang binaril si Victorino. Pagkabagsak niya sa kalsada, isa pang gunman ang lumapit. Malapit ang binaril sa ulo si Victorino. Nagpaputok pa ng warning shot ang ikalawang gunman bago umangkas sa motorsiklo para tumakas. Dead on the spot si Victorino sa tama ng bala sa katawan at ulo. Ayon sa mga kaanak ng biktima, bago ang insidente ay may tumawag daw kay Victorino. Plano raw nito makipagkita sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Narinig ko lang, parang may kausap siya. Narinig ko, sabi niya, nasa bahay ako. Paglabas ko, hinarap ko yung daddy nila. Lumabas daw po kasi may tumawag. Dati raw asset sa mga anti-drug operation ng Binangonan Police si Victorino. Tingin ng pamilya ni Victorino, may kinalaman dito ang pananambang. Kasi wala naman po akong ibang maisip na dahilan. Kasi lagi ko pong kasama yan. Wala namang ibang kaaway. Maliban na lang po talaga siguro doon sa mga dati nilang pinuli siguro. Kung meron man po kasalanan asawa ko sa kanila, sana hindi nila ginanon. Anim po ang anak niyan. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang Binangonan Police, pero mayroon na raw silang tinutukoy na person of interest. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isang ginang naman sa Pangasinan ang pinatay ng nakaalitan niyang kapitbahay. Nag-ugat daw ang away sa pambibintang ng suspect na nang chismis ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Dead on the spot sa tama ng bala sa ulo ang babaeng ito matapos siyang barilin sa Manasiki, Pangasinan nitong Huwebes. Kinilalang biktima na si Marilo Bukirin. Suspect sa krimen ang kapitbahay niyang nasa pulpa sa CCTV habang tumatakas mula sa crime scene. Ayon sa pamilya ng biktima,
Nakaalitan lang ni Marilo ang ka-live-in ng Salarin, Martes noong nakaraang linggo. Parang away lang eh. Baka nagkasagutan sila lang kunting away lang, parang chachismis ba. Pinagbibintangan yung mga salarin sir, yung mga spec. Pinagbibintangan yung kapatid ko na sila nagchichismis sa kanila sa gawa nila kasi sila involved sila sa mga drugs eh. Makalipas ang 2 araw ay doon na binalikan ng suspect ang biktima at binaril. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect na isa raw drug surrendery. Noong 2016, tumanggi mo na silang pangalanan nito habang nagsasagawa ng follow-up operation. Malaking dagok naman sa pamilya ni Marilo ang 5 menor de edad niyang anak na naulila. Problema namin kung paano namin bubuhayin yung mga anak niya, yung manayuan niya. Sana po sumuko na siya para mapagbayaran yung kasalanang ginawa niya. Sa ngayon, inihahanda na ang reklamong murder laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado ang isang lalaki dahil sa higit 100 milyong pisong investment scam sa Quezon City. Ang suspect nagbigay ng tseke sa mga namuhunan pero ang tseke tumalbog. Nagbabalik si Hannibal Talete. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang hayinan ng 2 warrant of arrest sa barangay Duyan-Duyan sa Quezon City. Inaresto ang suspect si Christian Cunanan sa mga kasong estafa at paglabag sa batas pambansa bilang 22 o yung pag-i-issue ng mga tumatalbog na tseke. 7 complainant ang lumutang para ireklamo si Cunanan na nag-alok daw ng samut-saring investments na scam naman pala. Ang isa sa kanila nabilog na mag-invest ng 4.6 million pesos sa stock market at cryptocurrency. Nagbigay naman daw si Cunanan ng tseke nang tumubo ang kanilang puhunan. Pero ang tseke tumalbog. Hindi nung masakit sama-sama yung pera namin ng pamilya ko Nanay ko, kapatid ko, pang tuition ng mga anak ko, hindi na namin nabayaran. Di ko alam kung anong meron ka. Sana may konsensya ka pa. Friend siya ng asawa ko. 30 million pesos naman ang pinuhunan ng 4 na magkakaibigang ito para sa itatayo umanong beach property sa Batangas, Nueva Ecija at Aurora. Nangako raw si Cunanan na ibabalik ang pera na may 40% na interest. Yun, nagbigay kami sa kanya ng pera as our share po dun sa nasabing property. And then, aside po doon, nagbigay din po kami ng pera para dun sa sinasabing call financial po na ginagawa din po niya. Ang checking iniabot sa magkakaibigan, tumalbog din. Sumatotal, higit 100 milyong piso ang natangay ni Cunanan sa 7 biktima. Nahihikayat po yung taong to ng mag-invest ng katulad sa mga travel agency. Nahihikayat nila kasi malaki nga yung interest, katulad ng 18 to 25% yung interest sa isang buwan. Depensa ni Cunanan, sa stock market at cryptocurrency niya umano ini-invest ang mga pera at hinihintay niya lang itong kumita. Ibabalik niya rin naman daw ang puhunan ng mga complainant. Kapag na gumanda yung market, makakabawi naman. Pag gumanda po yung takbo ulit ng ekonomiya, saka yung market sa trading. Humihingi po ako ng tawad, ng paumanhin. Pinipilit ko naman yung makakaya ko talaga. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 8 ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Posible raw na may inside job sa panghahack sa website ng Philippine Statistics Authority. Sabi pa ng isang eksperto, mga bagitong hacker ang maaaring may pakana. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Posibleng mga lokal na hacker lamang ang umatake sa system ng Philippine Statistics Authority o PSA. Yan ang tingin na ahensya sa paggulong ng investigasyon. Malabong ang Medusa ransomware group din nila na umatake sa PhilHealth ang may pakana ng PSA data leak. Pero kahit mga local hacker, nagawa raw lagpasan ng mga itong antivirus ng kanilang system. Nakapag-inject siya ng isang file, in which case that pave a way to enter a certain facility. Bago yan, sinabi na ng PSA na hindi damay ang Philippine Identification System para sa National ID. Pati nga ang civil registry kung nasa ng mga datos ng birth, death at marriage certificates. Siniguro ng PSA na tanging CBMS lamang ang napasok ng hackers. Laman nito ang demographic information kung saan nakalagay yung mga katangian ng populasyon gaya ng mga pangalan, edad, address, maging financial status ng kada individual na may tuturing pa rin umanong sensitibong mga detalye. Tingin naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT, may inside job sa naganap na pangahak.
Hindi raw kasi nabubuksan ng publiko ang system na napasok. Bagay na sinang-ayunan ng PSA. Hindi po natin tinatanggal ang posibilidad na merong inside job. Although ang lumalabas po ngayon base sa mga post at information na natatanggap natin at naiimbestigahan natin na ito ay outside the staff and the employees of the PSA. Sabi naman ng IT expert na si Art Samaniego, mga bagitong hacker ang nasa likod ng data leak sa PSA. Ang pakay lang nila, mang trip. Nangahack sila for fun. So kasi natutuwa sila na papasok nila yung system, gusto nilang ipakita sa mga tao na kaya nilang gawin at niyayabang pa nila na kaya nilang gawin. Sa gitna ng mga insidente ng hacking sa mga government agency, ipinakita rin ni Samaniego sa News 5 ang tila propaganda ng hacker sa dark web. Tila ipinalalabas raw nila na madaling mapasok ang mga system ng ating pamahalaan. Pero tingin din ni Samaniego, maaaring may nagpabaya pa rin sa PSA. Kung updated yung antivirus nila, maaaring napigilan yung attack, yung malware na to. Pero hindi updated. Tingin din niya, may iba pang ahensya na biktima ng hacking. Bunsod ng sunod-sunod na insidente ng pangahak, nananawagan ng DICT na huwag alisin ng kanilang confidential fund. Unfortunately, we have to experience all these attacks left and right for us to understand the magnitude of the problem. And para makita ho yung importansya sana na makapag-procure tayo ng sistema, unang-una makapag-procure tayo ng system at ng software and hardware to address these problems as a nation, as one government ho. And sana magagamit din yung confidential funds na yan to upskill yung mga cybersecurity experts natin. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kaugnay ng balitang yan, kinumpirma na ng DICT na mga local hacker ang umatake sa system ng PSA. Patuloy din nilang sinisilip ang lawak ng panghahak at ang dami ng mga impormasyong nakuha. Punta naman tayo sa isa pang ahensya ng gobyerno. Duda ang ilang senador sa biglang pagbawi ng dating opisyal ng LTFRB sa mga binunyag niyang korupsyon umano sa ahensya. Pinaiimbestigahan na yan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Posibleng umabot sa Senado ang isyu ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kahit binawi na kahapon ni Jeffrey Tumbado, dating executive assistant ni suspended LTFRB Chief Teofilo Guadis, ang ibinulgar niyang korupsyon sa ahensya, paiimbestigahan daw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang aligasyon kung walang titingin sa isyu. Nauna nang humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation si Transportation Secretary Jaime Bautista para mag-imbestiga sa aligasyon. Tuloy daw ito kahit nag-recant si Tumbado. Pati ang biglaang pagbaligtad ng dating LTFRB employee gustong silipin sa Senado. Ayon kay Senator Grace Poe, kaduda-duda ang pag-retract ni Tumbado. Dapat daw malaman ang tunay na dahilan nito. Dapat daw siyang kasuhan kung walang basihan ang kanyang mga aligasyon. Dapat ding tignan kung meron mang nag-udyok sa kanyang bawiin ang kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya kung may usok, malamang may nasusunog. Nauna nang pinasususpindi ni Poe ang PUV Modernization Program habang hindi natutuldukan ang isyu ng korupsyon sa LTFRB. Pero tutol sa suspensyon ang bagong transport group na Pro Movers Transport Alliance dahil baon na raw sila sa utang. Nasa 2 to 3 million pesos na raw ang halaga ng nautang o nagastos ng mga kooperatiba ng driver at operator para sa mga bagong unit at upa sa mga terminal. Yung facilities po namin saan? Yung mga terminal na sinasabi nila na kailangan namin, ginawa po namin. O ano po mangyayari sa amin? Back to zero. Nalubog po kami sa utang. Nagpagawa po kami ng opisina. Nag-share po kami bilang mga operator. Nag-share po kami, mga driver o ano. Nag-share kami para kami makabuo ng isang kooperatiba. Yan naman po ang kailangan, di po ba? Tapos hindi na tuloy-tuloy. Nananawagan din silang maibalik na si Guadis sa pwesto dahil kahit kailan ay hindi raw ito nangikil sa kanila. Yung mga milyon-milyon na sinasabi, malabo sa sabaw ng posisyon. Hindi po totoo yan. Even single cents nga, wala po kaming inabot. 2,000 ang miyembro ng grupo at hindi raw sila sasama sa ikinakasang tigil pasada ng Manibela sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.
Kaugnay ng balitang iyan, iniutos na ng Department of Justice ang pag-iimbestiga sa munay korupsyon sa LTFRB. Yan ay kahit binawi ni dating LTFRB official Jeffrey Tumbado ang mga binulgar niya. Ipapatawag daw ng NBI si Tumbado. Sa ibang balita, kumpirmadong may mga ipinakasal na menor de edad ang umano'y kulto sa Surigao del Norte. Base yan sa investigasyon ng DSWD ayon sa Department of Justice. 22 kabataan ang ginawa raw common law child wife o husband ng ilang miyembro. Ibig sabihin, nagsasama na parang mag-asawa kahit hindi opisyal ang kasal. 19 sa kanila, mga babae at 3 naman ang batang lalaki. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, bagamat walang bisa ang kasal ng mga bata, labag pa rin sa batas ang sapilitang pagsasama. Dagdag pa niya, posibleng bukod sa leader ng SBSI na si Senyor Aguila o J. Renz Kilario, sasampahan din ng kaso ang iba pang opisyal ng samahan. Maaaring may kumokontrol din anya kay Senyor Aguila. Nauna nang inireklamo ng NBI at Senado ang grupo dahil sa umano'y pang-aabuso sa mga miyembro nito. Kung di man sila kasama sa support group, kasama sila sa influence group, kasama sila sa network of influence within that causes na kaya gano'n ang patakbo ng lipunan kasi sila yung gumagawa talaga ng mga patakaran, sila nag-enforce. Susunod, ilang opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa hoarding o pag-ipit sa supply ng sibuyas, pinasasampahan ng reklamo ng DOJ. Babaeng biyaheng Singapore na nagpanggap bilang empleyado ng DOJ, bistado. At mga ulat ng ilang pulis ang security escorts ng Pogo operators, iniimbestigahan na ng PNP. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mandatory ROTC ang dinadahilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confidential funds ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Bumuwelta naman dyan ang ilang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsiwalat ng plano raw ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds para sa Office of the Vice President at Department of Education. Ibinahagi yan ng dating Pangulo sa panayam sa kanya ng SMNI. So binasa ko yung rasyonal. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung binigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik talaga niya yung ROTC. Pagbabalik ng PMT o Preparatory Military Training at Mandatory ROTC o Reserve Officers Training Corps ang idinahilang pinaggamitan daw ng 125 million pesos. Pwede raw mag-field trip sa kampo ng militar ang mga bata at pahawakin sila ng tangking panggera. Pinayuhan din ng dating Pangulo ang kanyang anak na diretsuhin na ang mga kumukontrang mambabatas sa Kongreso, partikular na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Kongres. Wala pang bagong tugon dyan si Castro. Pero ang kalyado niya si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, bumuelta. Ang killer mindset ng dating Pangulo na hanggang ngayon kahit ang mga incumbent na members ng Kongreso na ginagawa lamang namin ang aming trabaho, pagbabantaan pang aming buhay. Git pa ni Manuel, hindi pwedeng gamitin sa mandatory ROTC ang confi funds. Ang dami talagang mali sa ganong justification para sa confidential funds. Kasi hindi naman para sa ganon ang gamit ng confidential funds. Wala pang bagong tugon si VP Sara kaugnay ng mga isiniwalat ng kanyang ama. Nagbabalita mula sa Frontline,
Mon Gualvez, News 5. Pinangalanan na ng Justice Department ang mga pinasasampahan ng reklamo kaugnay sa umano'y hoarding ng sibuyas. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, mahaharap sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, Market Development Division Chief Junibert Desagon at Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban. Sasampahan din ng kasong administratibo ang 3 opisyal dahil sa umano'y inefficiency at incompetence. Mas may malakas na ebidensya raw na hawak ang NBI laban sa mga pinakakasuhang opisyal. Wala pang pahayag ang mga pinangalanang individual. Una nang sinampahan ng reklamong hoarding at profiteering ang Bonena Multipurpose Cooperative kaugnay sa umano'y hoarding ng sibuyas. Nagresulta raw yan sa pagsipa ng presyo ng sibuyas sa merkado. We're talking about thousands of pages. Nakita nyo dati yung final, no? Thousands of pages of testimony and documentation coming from the Congressional Committee, submitted officially to the Congressional Committee. We expect these to be properly acted upon by the courts once filed. Wapalo pa rin sa higit 100 piso ang kada kilo ng asukal kahit sagana na ang supply. Duda ng Sugar Regulatory Administration may nagmamanipula sa presyo. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Sagana na ang mga tubong handa ng tabasin. Punuan na rin ang mga truck ng bagong kuhang tubo. Sa warehouse, saku-sakong asukal na ang naipon. Ito ang sitwasyon ngayon sa Negros Occidental, ang Sugar Bowl of the Philippines ngayong anihan. Napapakinabangan na mga pananim na 1 taong hinintay. Todo diskarte na rin ang mga magtutubo para mapalaki ang kanilang kita. Mula sa mga sakahan, dadalhin na yung mga inaning tubo papunta sa gilingan. Pero may mga ilang sugar mill na gumagamit ng steam locomotive train na ito. Kung tutusin, 100 taon na itong ginagamit. Pero nakita nila yung benepisyo simula nang magtaas yung presyo ng petrolyo. Dito kasi, imbes na diesel, yung mismo mga inaning tubo ang ginagamit para paandarin ang tren. Bagaso o yung gamit na mga tubo ang pinanggagatong sa naturang tren. Umaabot sa 8,000 pisong natitipid nila rito kada linggo. Sa kabila niyan, kakarampot pa rin ang kinikita nila. Kapag naproseso na mga tubo at naging asukal na, naglalaro lang sa 2,500 hanggang 2,750 pesos kada 50 kilogram bag ang farm gate price o benta sa mga trader. Imbes na 3,000 pesos, pumapatak yan ng hanggang 52 pesos kada kilo. Sa presyuang yan, dapat nasa 75 hanggang 76 pesos lang ang bentahan sa mga pamilihan. Pero hanggang ngayon, pumapalo ng hanggang 110 pesos ang kada kilo ng asukal. Tingin tuloy ng Sugar Regulatory Administration may nagmamanipula sa presyo ng asukal. The spread between farm gate to retail has actually widened significantly. So that's already, for me, it's alarming in the sense na we're hurting the farmers, we're hurting the consumers as well. Farmers are usually blamed kasi for the high retail prices. Somebody is profiteering somewhere. Dahil dyan, naglabas na ng memorandum ang SRA para ipatigil ang paglalabas ng mga imported na asukal mula sa mga warehouse. Reserba na raw muna ito hanggang sa maayos ang presyo. We tried talking to the traders and the reason is they were saying there's just a lot of sugar. So with that in mind, we felt that we had to regulate and keep some sugar as our buffer. We felt that it is our duty to our farmers and millers, our stakeholders, to try and find a way to keep the price stable. Sa kabuuan, mas mataas naman daw ang supply ng asukal kumpara nung 1 taon. Kaya kahit kontrolin nila ang pasok ng imported sa merkado, hindi ito makakaapekto sa kabuuang supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Muling bibigyang pugay sa isang bonggang concert ang ating mga dakilang guro. Ang gaganaping tribute
pupunuin ng mga naglalakihang celebrity at papremyo. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Vilinario. Mapupuno ng saya, pasasalamat at mga naglalakihang artista ang gaganaping Gabay Guro Concert sa Dolphy Theater sa Quezon City sa darating na Sabado. Hybrid ito kaya naman mapapanood din ang concert sa Facebook at YouTube channel ng Gabay Guro. Kabilang sa mga magbibigay pugay sa ating mga guro, sina Sharon Cuneta, Ogie Alcacid, Regine Velasquez at iba pang malalaking bituin. Bukod sa entertainment, over 1 million pesos din ang ipamimigay na papremyo sa mga guro. Tuloy-tuloy ang pagmamahal at pagpupugay natin sa kanila kasi tuloy-tuloy din ang pagmamahal at pagpupugay nila sa atin, sa mga learners para sa ating bayan. Ang mga aktor na sina Gabby Concepcion at Albert Martinez, masaya na maging bahagi ng advocacy para sa mga guro. Gabay Guro will always be in my heart. It's been part of my growing up. Yung word na gabay and yung guro, malaking bagay sa akin yan. Ito yung way namin to give back. With all the blessings we've been getting in our work, we need to give back to sa mga heroes natin na hindi masyado napapansin. Speaking of blessing at pagiging thankful, super grateful naman si Albert sa mga tumutok sa kanya bilang si Priam sa The Iron Heart na finale week na sa TV5. Sa lahat po nating pamilya at kapatid na bumaybay sa Iron Heart at hanggang ngayon ay kumakapit pa rin. Maraming salamat po at binigyan niyo po ng pagkakataon ng isang ganitong klaseng show na pumasok sa inyong mga puso. Ang Gabay Guro ay handog ng Metro Pacific Investments Corporation, PLDT Smart Foundation, kasama ang PLDT Managers Club Incorporated. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Vilinario, News 5. Eto pa nga, may release date na ang live-action adaptation ng hit anime na Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho. Sa video announcement ng Netflix, nakatakda ng ipalabas worldwide ang serye sa December 14. Base sa original manga series ng artist na si Yoshihiro Togahashi, ang big-budget project na ito. Ayon sa mga naunang press release ng production, tulad ng One Piece, authentic sa kwento ng original plot ng manga ang live-action series. 2020 pa nang unang i-anunsyo ng Netflix ang paggulong ng proyekto. Dekada 90 nang unang umeres sa Pilipinas ang Tagalized version ng anime series. Susunod, mga kaso ng may depresyon sa bansa dumarami. Clinical psychologists nagkukulang. Israel handang buksan ang border sa Gaza pero may kondisyon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kwento ng kabayanihan ang ipinakita ng dalawa nating kababayang napatay sa giyera ng Israel at Hamas. Ang pamilya ng isa sa kanila nangangapa ngayon kung paanong babangon sa trahedya. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, anong update dyan? Cheryl, 14 na taon nga na nagtrabaho sa abroad itong si Paul Castelvi. Isa siya doong sa dalawang Filipino casualties na naipit sa giyera sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng militanteng grupong Hamas. Kaya naman, ang masaya sanang reunion ng pamilya Castelvi dito sa kanilang compound ay nauwi sa isang masalimuot na balita. Sa kasagsagan ng pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa Israel nitong mga nakaraang araw, kumalat sa Facebook ang post na ito ng isang Israeli. Nasa lengguaheng Hebrew ang post. Aniya nawalan siya ng komunikasyon sa kanyang mga magulang na inalagaan ng caregiver na si Paul. Ang Paul na tinutukoy ay ang 42 anyos na si Paul Castelvi, ang isa sa dalawang Pilipinong kumpirmadong nasawi sa bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at ng militanteng grupong Hamas na nakabase sa Gaza Strip.
Hindi pa malinaw kung ano ngayon ang sitwasyon ng dalawang Israeli na kasama ni Paul sa litrato. Nagtrabaho si Paul sa Be'eri, isang kibbutz o komunidad sa Israel na nasa silangang bahagi ng Gaza Strip. Ang isa pang casualty ay babaeng caregiver na tubong Pangasinan. Wala pang kumpirmasyon mula sa ating gobyerno kung siya rin ang tinutukoy ng Deputy Mayor ng Jerusalem na Pilipinang nurse na piniling manatili sa tabi ng inaalagang Israeli kahit pa may pagkakataong tumakas mula sa atake ng Hamas. Binigyang pugay ng Israeli official ang Pilipina para sa tinawag nitong unbelievable humanity and loyalty. Dito sa tahanan ng pamilya Castelvi sa San Fernando, Pampanga, ramdam ang pagluluksa. Wala raw ibang ginusto si Paul kundi iahon ng kanyang pamilya mula sa hirap. Wala po siyang iniisip. Puro kami lang po. Yung mga magulang namin, yung mga anak ko. Siya na po yung tumayong tatay ng mga anak ko kasi iwalay po ako sa asawa. Siya na po yung nagpapaaral sa mga anak ko. Wala po siyang ibang ginagawa kundi pasayahin po yung mga magulang namin. 14 na taon na siya bilang isang OFW. Una ay bilang construction worker at driver sa Saudi Arabia sa loob ng 9 na taon. Pagkatapos nito ay lumipat siya sa Israel bilang caregiver. Sa Disyembre sana ang unang bakasyon ni Paul sa bansa sa loob ng 5 taon. Hiling ngayon ng pamilya, agad maiuwi ang mga labi ni Paul sa Pampanga, kasama ang buntis niyang asawa na nasa Tel Aviv, Israel. Buntis po siya 8 months, manganganak po siya dapat. Yun nga, next month, para pagkatapos niyang manganak, dapat uuwi sila ng December para magbakasyon, para iuwi nga yung bata dito. Nakausap pa ng kapatid ni Paul na si Cherry ang asawa nito nitong Sabado. Sabi raw ng misis ni Paul, nagtago na siya sa bomb shelter. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ng asawa ni Paul na kontakin siya, pero patay daw ang cellphone nito. Kalaunan, kinumpirma ng anak ng employer ni Paul na dinukot nga si Paul kasama ang mga inaalagang Israeli. Minamadali na raw ng Philippine Embassy sa Israel ang pagpapauwi sa labi ni Paul at ng isa pang nasawing Pilipino. Sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na nakausap na niya ang mga pamilya ng mga nasawing Pilipino sa giyera. Nakikiisa rin daw ang buong bansa sa mga namatay sa Israel. Dagdag pa ng Pangulo, magbibigay ng suporta ang gobyerno sa mga naulilang pamilya ng Filipino casualties. Cheryl, sinabi nga ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag na gumawa na sila ng isang monitoring team. Ito'y para sa mga OFW na taga dito sa San Fernando, Pampanga. Sa initial kasi na bilang ng LGU ay may 10 na Fernandino ang nasa Israel. Kabilang na nga rito si Paul Castelvi. Ayun nga, yung Siyam ay accounted for naman o nakakausap nung kanilang mga kapamilya o kamag-anak dito. Ang problema lang, Cheryl, ay nagkaroon nga sila ng bahagyang delay doon sa mga sahod nitong kanilang mga kapamilya. Kaya naman yung LGU ay bukas para magbigay sa tulong ng hanggat sa kanilang makakaya. Ngayon, Cheryl, ay kadarating nga lang dito sa San Fernando, Pampanga noong magulang nitong si Paul dahil pinatawag sila privately nitong Department of Migrant Workers at dito nga nakumpirma na sa Disyembre pa maiuwi itong labi ni Paul dahil nagdesisyon na yung pamilya na magkaroon na o isalalim na sa cremation yung katawan ni Paul. Gayong hindi rin makakauwi itong kanyang misis dahil 8 months na nga itong buntis at hindi na pinayagan o binigyan ng health clearance para makabiyahe pa dito sa Pilipinas. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Paubos na ang pagkain, tubig at langis ng mga miyembro ng Hamas sa loob ng Gaza. Papayag lang daw ang Israel na makapasok ang supply roon kung pakakawalan ang mga hostage. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Ngayong kontrolado na ng Israel ang border ng Gaza, hindi makapasok doon ang mga supply ng pagkain, tubig, gamot at langis. Dagok yan sa mga Palestinian na hanggang ngayon ay binobomba ng Israel. Pakiusap ng United Nations sa iba pang bansa na may access sa iba pang border papasok ng Gaza. Payagan sanang makadaan ang humanitarian aid. Crucial life-saving supplies, including fuel, food and water, must be allowed into Gaza. We need rapid and unimpeded humanitarian access now.
Bubuksan daw ng Israel ang daan pero may kondisyon. Dapat pakawalan ng Hamas ang mga dinukot nilang sibilyan. Ayon naman sa Israel Embassy sa Pilipinas, delikado kung bubuksan ang border. Baka raw kasi umatake na naman ng Hamas. If we open currently what's happening, we were going to have more terrorists in Israel. We cannot allow that. So at the moment, it's not an option on the table. I'm very sorry that Hamas doesn't take care of their people and doesn't supply and doesn't build them infrastructure as they should do. But unfortunately... Dahil din dyan, naiipit ang repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na nasa Gaza. Tumitingin pa ng ibang ruta. But there are other options to leave Gaza Strip via Egypt. That's currently another possibility. It needs to be coordinated with them. The Filipinos or Israel are the same as any other citizen. They're part of us. If we have an opportunity to help, you should know that as you stand by Israel, Israel stands by you. Sa ngayon, itinaasan ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 3 sa Gaza Strip. Sa ilalim nito, maaari nang magkasa ng voluntary repatriation para sa mga Pilipinong naiipit sa bakbakan. Habang nasa Alert Level 2 naman ngayon ng Israel kung saan pinalilimita ang galaw ng mga Pilipino roon at pinaghahanda sila sa posibleng evacuation. Sabi naman ng Department of Migrant Workers, 3 OFW sa Israel ang inaalam nila ang lagay. Pero karamihan ng Pinoy ay natulungan na nila. Dinadala raw sa ligtas na lugar ng mga nasasagip at saka pinupuntahan ng ating welfare officers. Sinubukan naman ng News 5 na kunin ang panig ng Palestinian Embassy sa Pilipinas, pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ibang balita, higit 100 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nabisto mula sa 2 Pilipino sa Taiwan. 9.7 kilos ng high-grade heroin ang nakuha mula sa mga Pinoy. Pumasok sila bilang turista at naharang sa Kaohsiung International Airport. Posibleng mapatawa ng habang buhay na pagkakakulong o parusang kamatayan ang 2 Pilipino dahil sa dami ng iligal na droga na nakuha sa kanila. Tiniyak naman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan na binibigyan na nila ng legal assistance ang dalawa. Inimbestigahan na ng PNP ang aligasyong ilang POGO operators ang may escort pang mga pulis. Yan ay matapos isiwalat ni dating senador at dating PNP Chief Ping Lacson na ilang pulis daw ang nag-e-escort sa mga sasakyan ng POGO operators para makalusot sa mabigat na traffic. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan na sila sa Highway Patrol Group tungkol dito. Labag daw sa kanilang memorandum circular ang pagbibigay ng police escort kung hindi naman authorized. Sisiguraduhin daw nilang mananagot ang mga pulis na mapapatunayang nag-e-escort sa mga POGO officials. Posible silang masuspindi o masibak o makasuhan. May mga instances po sir na may mga nag-a-apply po ng mga security whether on foot or by the use of motor vehicle. But like I said, kailangan po ng proper authority coming from the PNP para lang po sila magkaroon ng authority na mag-provide po ng security. Ulat panahon naman po tayo, isang bagong low pressure area ang namuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 300 kilometers kanluran ng Puerto Princesa, Palawan. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo at lalabas din ng PAR, habang ang Super Typhoon Bolaven na nasa labas ng bansa walang epekto at patuloy na lalayo sa PAR. Ngayong araw din, inanunsyo ng Pag-asa ang opisyal na pagtatapos ng habagat season. Ibig sabihin, papunta na tayo sa malamig na amihan season. Sa ngayon, magpapaulan ang trough o extension ng LPA sa Calabarzon, Oriental at Occidental Mindoro, gayon din sa northern portion ng Palawan. Makararanas din ng mga mahihinang ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Abra. What's up mga kapatid? Volleyball fans, ready na ba kayo? Magbubukas na ang All Filipino Conference ng PVL ngayong linggo. At dahil sa 2 bagong kuponan, ito ang magiging pinakamalaking PVL tournament to date. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista.
Magbabalik na ang inaabangang volleyball action sa bigger and better Premier Volleyball League All-Filipino Conference. 2 bagong koponan ang makikipagtagisan sa kompetisyon. Yan ay ang Galleries Tower High Risers at Next-led Chameleons. Malaking adjustment naman para sa defending champions Creamline Cool Smashers ang pagkawala ni star setter Gia Morado de Guzman. Naglalaro na si Gia sa Japan, kaya ang setter position sa Creamline ay nasa kamay na ni Kyle Negrito. If you're gonna ask me how different the setting style, so much different from each other. But the system-wise, if we really stick to the system, syempre same din yung kakalabasan and result nun for our team. Handa na ring sumaba sa All-Filipino Conference ang Choco Mucho Flying Titans. Regalo. Wong over Galanza. Para kay team captain Bea De Leon, magiging advantage daw ang mga natutunan nila sa VTV Cup International Women's Volleyball Tournament sa Vietnam. Naka-bronze ang Titans sa nasabing kompetisyon. Everybody played a different style of volleyball and we had like a day or two to adjust to that. So I think bringing it to the PVL, tactical-wise, it's a huge help for us. Kumpiyansa naman ang bagong team na Next-led Chameleons na kaya nilang makipagsabayan sa ibang koponan. Sa tulong yan ni Japanese coach Takayuki Minowa na naging bahagi ng Japan Women's National Volleyball Team. I want to be coaching here, but also I want to learn Filipino culture and how their preparation practice, how they doing a game, like more culture and also food and more like out of court. Sa opening sa October 15 sa Smart Araneta Coliseum, unang maglalaban ang Girl Floor Defenders at Next-led ng 3 p.m. Susunod dyan ang PLDT High Speed Hitters at Signal HD Spikers ng 5 p.m. Makakaharap naman ng Choco Mucho Flying Titans ang defending champs Creamline Cool Smashers ng 7 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Mga kapatid, mabilis na kumilos ng UAAP Basketball Commissioner's Office para masigurado na tama ang officiating ng lahat ng laro this season. And unfortunately, kinailangan nila mag-suspend ng 3 referee. Ang desisyon na ito ay ginawa pagkatapos ng pag-deliberate ng performance ng 3 referee kung saan mababa ang grado na nakuha nila sa referee game report cards. Ayon kay Commissioner Javier Nunyag, quote-unquote, we take the responsibility of providing competent and professional referees for the league very seriously. And it is essential that all officials maintain the highest level of integrity and accuracy. Ina-assure din ni Com Nunyag ang lahat ng UAP fans na tuloy-tuloy ang pag-monitor nila ng performance ng lahat ng officials to make sure na fair ang lahat ng laro. Tuloy ang UAAP Games sa parating na weekend, mga kapatid. Tutok tayo. Okay, yung Ales, sports pa tayo mamaya. Susunod, tatay ng estudyanteng namatay matapos sampalin ng guro sa Antipolo, hindi kumbinsido sa autopsy report. At aso sa Coronadal, pinatay ng isang lalaki at pinugutan pa. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Hindi kumbinsido ang ama ng namatay na estudyante sa Rizal na hindi sasampal ang kinamatay ng kanyang anak. Pero ang PNP giniit na ito ang lumabas sa autopsy report. Kaya kasong may kaugnayan sa child abuse lang ang pwedeng isampa laban sa guro. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ipinaliwanag ng PNP Forensic Group at ng Antipolo City Police sa pamilya ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng estudyante. Namatay noong October 2 si Francis. Ilang araw yan matapos ang pananampal sa kanya ng kanyang guro noong September 21. Sa resulta ng autopsy at histopathology sa biktima, nakasaad na walang kinalaman ng pananampal ng guro sa kanyang pagkamatay. Nagkaroon daw ng intracerebral hemorrhage o pagdurugo ng utak at edema o ang pamamaga ng utak ang 14 anyos na binatilyo. Ang sanhi raw niyan ay hindi pangkaraniwang sakit na kung tawagin ay arteriovenous malformation.
Hindi po yung ginawa ng guro ang naging sanhi. Yung arteriovenous malformation, no, isa yung rare condition kung saan ang mga veins sa utak o yung ugat sa utak ay nagkabuhol. No? Nagkataon lang na ngayon, nung panahon na yon, doon nangyari yung rupture. Ang kondisyon ni Francis, isa raw congenital disorder. Ibig sabihin, mula pa sa kapanganakan ay dala-dala niya na ito at walang sintomas. Hindi rin daw masasabing nakaapekto ang sampal ng teacher sa paglala ng kanyang kondisyon. Pero ang pamilya Gumikib, hindi kumbinsido. Siyempre tatay po ako. Hindi ko yung tanggap yun. Kasi napakalayo sa autopsy at saka yung lumabas sa, sa CT scan. Ay, yung sampal lang talaga po. Dahil yung anak namin simulat sa hindi pa na hospital yun. Yun talaga, yun ang anong hospital siya, yun, natuluyan. Nirespeto po natin yung emotion nila. Pero kami bilang isang investigador at sa PNP ay nagbabase lamang po kami sa science at sa mga ebidensya na kalap po namin. Dahil walang kinalaman ng pananampal ng guro at wala ring ebidensyang nagkaroon ng physical injury sa bata, reklamong may kaugnayan sa child abuse lang ang nakikitang maaaring isampa laban sa guro at hindi homicide. Nauna nang pinatawa ng 70 araw na suspensyon ng DepEd ang teacher na inaakusang nanampal sa grade 5 student. Ito ay upang bigyang daan ng malalimang investigasyon sa nangyari. Ayon naman sa PNP, nasa kamay na ng pamilya Gumikib kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa guro. Wala pang pahayag ang pamunuan ng eskwelahan sa autopsy result. Para naman sa ilang magulang, meron o wala mang kinalaman ng pananampal. Malinaw daw na may tamang paraan para idisiplina ang mga bata sa eskwelahan. Sila po yung pangalawang magulang sa anak mo, di ba? So, may tamang pamamaraan kung paano tuturuan yung bata. Foul po talaga yung pananampal. Halimbawa yung bata talaga matigas sa ulo, bakit hindi magulang kausapin? Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Arestado sa NAIA ang isang babaeng nagpanggap na kawani ng Department of Justice. Nagpakilala raw bilang staff ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. ang 30 anyos na babaeng papunta sanang Singapore. Pero nagduda ang Bureau of Immigration sa ipinresinta niyang Travel Authority. Bukod sa iba ang pirma, nasa Thailand ang kalihim. Sa huli, inamin ng babae na binayaran niya ang dokumento sa halagang 38,000 dirhams o higit kalahating milyong piso. Dito na nalaman ng Bureau of Immigration na na-recruit ang babae sa UAE para magtrabahong entertainer. Nasa kustodiya na siya ng DOJ. Doon po sa Travel Authority, there were some discrepancies na nakita. Iba rin po yung pirma ni USECT na nakita po doon sa document. And our agency po is in close coordination with the IACAT. So it was very easy for us to verify if it was indeed issued by the Department of Justice. Wala pa rin natatanggap na tulong ang mga biktima ng bangkang nabangga ng oil tanker sa dagat malapit sa Pangasinan. Takot namang pumalaot ang mga mangingisda roon matapos ang insidente. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Nagsumbong sa mga senador ang mga mangingisdang nakaligtas sa pagbangga sa Filipino fishing boat na FB Darin noong nakaraang linggo malapit sa Pangasinan. Git ng isa sa mga nakaligtas sa si Johnny Manlolo, imposibleng hindi sila nakita ng oil tanker na MV Pacific Ana. Makikita po. Ganong kalayo yon pag nakita mo? Pag sinipat po, sir, kahit mga 4 miles po, kita po yung bangka, sir. Yung bumangga sa inyo, kita mo rin? Hindi po, sir. Dahil nung time na po na yun, sir, nagtatago nga po kami, sir, dahil umuulan. Isaktong labas ko lang po, sir. Nandyan po agad yung barko. Nandyan po agad yung barko. Nabulaga ka? Opo. Kaharap mo na yung dambuhalang barko? Opo, sir. Dapat po, malayo pa po, sir. Natitrace na po nila, sir, kung may babanggaan po sila o wala, sir. Maging ang Philippine Coast Guard naniniwalang may gamit ang MV Pacific Ana para makita ang mga bangka sa paligid. Definitely, sir, kami po ni Vice Admiral Punsalan, being a former skipper of Coast Guard ships, we are equipped with a radar. So sa mga ganyang layo po, sir, nadidetect po siya, sir. Bunsod ng insidente, matinding trauma raw ang inabot ng mga survivor. Kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa naturang lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po.
Sa ngayon ay hinihintay na lang daw ng Philippine Coast Guard na dalhin sa Subic ang lumubog na FB Derin para ma-inspeksyon din daw nila ito. Matapos niyan ay bubuuin na ng fact-finding team ang kanilang report na isasubmit na rin sa Department of Foreign Affairs. Isa kasi yan sa pagbabasehan ng isasagawang diplomatic action. Ayon sa Maritime Affairs ng Republic of Marshall Islands, tinatapos na nila ang kanilang preliminary investigation. We have 2 investigators that went on board the vessel last October 6, checking on all the technicalities and even conducted a visual inspection of the hull of the ship. Tanong naman ng mga senador, bakit kailangang matapos muna ang investigasyon ng dalawang bansa para bigyan ng tulong ang mga naulila ng 3 nasawi? Sabi ng ating Department of Justice, pwede nang maningil ng danyos mula sa may-ari ng Pacific Ana. In addition to the loss of income, we also have actual damage because the ship is a total wreck, total damage. And of course, I took note that Mr. Michael An stated that they have experienced phobia. They don't want anymore to go back there. So that's also emotional damage. Our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands, na given this evidence, and naka-on yung transponder ninyo or yung ano ninyo, that means in good faith eh. Oh. So there's nothing to hide. So wag na po natin ito patagalin. Siniguro naman ng Manning Agency ng Pacific Ana na ipararating nila sa may-ari ng barko na isa palang Korean-Chinese company ang pakiusap ng mga senador. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, aso sa South Cotabato pinagpapalo at ginilitan. 4 patay sa nadiskaril na tren sa India. 12-dosena ang sugatan. At babaeng naka-e-bike sa China nagdire-diretso sa kanal. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kasabay ng pag-aabang natin sa mas pinalakas ng weekend, buong puwersa ang balitaan natin ngayong gabi. Para sa iba pang mainit na balita, sasamahan tayo nina Jess De Los Santos at Nikki De Guzman ng Frontline Pilipinas Weekend. Maraming salamat Julius, Cheryl, mga kapatid, pasintabi po sa mga naghahapunan, masela ng aming ibabalita. Walang habas na pinagpapalo ng isang lalaki ang isang aso sa South Cotabato. Ang suspect hindi pa nakontento at kumuha ng itak sa kaginilitan at tuluyang pinugutan ng ulo ang aso. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongmo. Sa pulse video ng isang concerned citizen, ang lalaking yan na paulit-ulit na may pinapalo gamit ang kahoy sa Coronadal City, South Cotabato nitong Lunes. Hindi kita kung ano ang pinapalo niya. Habang ginagawa niya yan, maririnig ang iyak ng isang aso. Ang kumukuha ng video, labis na naawa sa hayop. Umalis saglit ang lalaki. Pagbalik niya, may dala na siyang itak. Dito na niya hinila ang aso sa gilid ng kalsada at sinimulang gilitan. Wawa, patay ang iro. Labis naman ang panlulumo ng may-ari ng aso na si Alan Mayo. Namalengke lang daw siya noong mga oras na yon. Nagulat na lang siya na mabalitaan ang nangyari sa alaga niyang si Butit. Ayon kay Alan, hinahayaan na lang nila si Butit sa labas ng bahay dahil hindi naman raw tumatahol o nangangagat ang aso. Matanda na raw kasi ang alaga. Wala nang ngipin, wala nang kwan. Pinapabayaan na lang namin na labas-pasok siya dito sa gate namin kasi hindi naman ang yun. Paika-ika na lang pag lumakad. Mga 12 years old na siguro yun, ma'am. Nakarating din kay Alan na bago pa ang mga eksena na kunan sa video ay may ginawa pa raw ang lalaki kay Butit. Kahoy ng malunggay pinutol niya at saka hinampas niya doon na nakahiga doon sa harap ng gate. Tapos nang hindi pa siya makontento, kumuha siya ng bato at hinampas sa ulo. Tapos nang namatay, parang nawala ng malay yung aso, umuwi siya sa kanila, kumuha ng itak. Pagkuha niya ng itak, hinila niya doon sa harap namin sa may gilid ng kalsada, doon niya ginilitan, pinutulan ng ulo. Di na rin daw nagawang umawat na nagve-video ng kapitbahay sa takot na rin sa sospek. Nagpatulong na si Alan sa barangay at mga pulis para mahuli ang salarin.
Agad na aresto ang sospek na nakatira lang din sa kanilang barangay. Depensa naman ng pamilya ng sospek, may problema sa pag-iisip ang lalaki. Pero di agad kumbinsido rito ang grupong Animal Kingdom Foundation. Maybe meron siyang mental health issues or psychological issues, but that has to be proven really. It should not be an excuse, but depensa niya yun, patunayan niya yan. It's an illegal act to maltreat or to inflict cruelty to animals. Ignorance of the law excuses no one. That's true, no? But then again, would we want to have these issues, these cases coming up from time to time? Nagsampa na ng kaso ang may-ari ng aso laban sa sospek. 2 taong pagkakulong at 200,000 pisong multa ang kakaharapin niya. Sa ilalim ng Republic Act No. 8485 o ang Animal Cruelty Act of 1998. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng jeep ang minamaneho niyang e-trike sa Davao City. Sa lakas ng pagbangga, pumailalim pa sa jeep ang 64 anyos na biktima. Ayon sa mga testigo, mabilis umano ang takbo ng jeep. Bukod sa e-trike, nadamay din ang isang tricycle at isang motor. 2 iba pa ang nasugatan, kabilang na ang isang sanggol. Nadala na sila sa ospital. Nakipag-areglo naman ang jeepney driver sa pamilya ng namatay na senior citizen. Nagdesisyon na silang wag nang magdemanda. Patay naman ang 90 anyos na driver sa Villasis, Pangasinan. Nasapul pa sa CCTV ang pagbangga ng pickup ng biktima sa 10-wheeler na truck sa isang intersection. Ayon sa mga pulis, posibleng hindi nagmenor ang pickup habang papalapit sa intersection. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property ang driver ng truck. Mga kapatid, ginulat ng Japanese club Chiba Jets ang TNT Tropang Giga 93-75 sa simula ng kanilang 2023 East Asia Super League campaign. Slow start pa ang Jets sa laro at lumamang pa ang TNT ng 7 points sa early portion ng second quarter. At dito naman biglang nag-run ang mga Hapon at pumasok ng halftime na lamang na ng 1. No looking back na para sa Jets at lumobo na ang kalamangan to 18. Top loss para sa Tropang Giga na naglaro nang wala si Poy Eram, Justin Chua, RR Pugoy, Mikey Williams at Calvin Octana. At pagkatapos magkakomplikasyon sa kanyang puso 3 months ago, doing well na ngayon si Bronny James at nakapag-ensayo na ulit. Walang dinisclose na mga detalye sa USC Trojans coach Andy Enfield, pero sabi niya maglalabas ng update soon ang James family. Hindi pa bumabalik si Bronny sa full basketball activities, pero magandang senyas na unti-unti na siyang nakakabalik. Naniniwala naman ang buong koponan na malaki ang impact ng panganay ni Lebron, maglaro man siya o hindi. And we can only hope for the best para kay Bronny James. Napakalaki ng potential ng bata at sana nga makabalik na siya sa court soon. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, trailer ng inaabangang period film na Go Bursa, pinasilip na. Tuloy-tuloy pa ang makabulahang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Apat ang patay habang dose-dosena ang sugatan sa India matapos madiskaril ang sinasakyan nilang tren. Sa China naman, dume-derecho sa kanal ang isang babaeng sakay ng e-bike. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Brian Basa. Halos mapulbos ang mga bahay na ito sa probinsya ng Herat sa Afghanistan matapos muling yanikin ng magnitude 6.3 na lindol ang lugar nitong Miyerkules. Isang kumpirmadong patay habang higit 50 ang sugatan. Dahil puno na ang mga ospital, nasa makeshift tents muna ang ilang pasyente. Nitong Sabado lang, 2 malakas na lindol ang tumama sa bansa na ikinamatay ng higit 2,400 tao. Doble pahirap naman sa mga residente ang kakulangan ngayon sa supply ng pagkain at inuming tubig. Problema rin ang malamig na panahon. Ang ibang araw, nagkakasakit na ng pneumonia. Ang World Food Program ng United Nations, puspusa na ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng lindol. Sa Changchun, China, nagdire-diretso sa kanal ang babaeng driver ng electric bike na yan.
Nagsihintuan ng ibang motorista para tingnan ang lagay ng driver. Nagsilabasan din ang mga tao sa bahay na malapit sa kanal at dinala siya sa ospital. Ayon sa babae, hindi na niya nagawang lumiko sa gulat ng makasalubong ang isa pang motor sa intersection. Nagpapagaling na ngayon ang babae matapos magtamo ng mga minor injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nakauwi na sa bansa ang ilang estudyanteng nag-aaral sa bahagi ng Israel malapit sa Gaza Strip. Ang ilan sa kanila, matinding takot daw ang inabot ng marinig ang bomba mula sa digmaan. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Marty, anong latest dyan? Nikki, Jess, nakabalik na sa bansa ngayong hapon ang ilang mga agricultural students galing Ashkelon, Israel. 8 miles lang ang layo niyan mula sa Gaza Strip. Kabilang sa mga nakauwing estudyante si Zaira. Kwento niya, dapat daw ay October 10 pa sila nakauwi pero na-delay ang flight nila dahil sa gulo sa pagitan ng Hamas group at Israel. Dati naman na raw silang nakakarinig ng putok ng baril sa lugar. Pero malalakas na bomba na raw ang narinig nila nitong mga nakalipas na araw. Matinding takot din daw ang naranasan ni Geraldine habang naghihintay sa kanyang flight pabalik bansa. Laking pasasalamat naman niya na nakabalik siya sa Pilipinas. Sa ngayon ay may mga stranded pa raw na estudyante doon. Nikki, Jess, lumilikas ngayon patungong Tel Aviv ang ilang mga estudyante na stranded pa rin sa Ashkelon. Patuloy naman ang contact nila sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Nikki, Jess. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa NAIA, Marty Bautista. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Ni-reveal ng Hollywood actress at host na si Jada Pinkett Smith na matagal na silang hiwalay ng aktor na si Will Smith. Sa isang panayam, binunyag ni Jada na 2016 pa sila hiwalay ni Will. Kwento pa ni Jada, bagamat matagal na silang hindi magkasama sa iisang bahay ni Will, hindi nila itinulak na mag-divorce. Noong nakaraang taon lang nang maging kontrobersyal ang mag-asawa, nang sampalin ni Will ang host na si Chris Rock sa Oscars. Wala pa namang pahayag kaugnay ng kanilang hiwalayan si Will. Eto pa nga, inilabas na ang patikim sa much-anticipated period film ng taon, ang Gomburza. Sa nangungunang noontime show ngayon sa bansa na EAP, ipinalabas ang 1 minutong official trailer ng pelikula. Namangha agad ang netizens sa look at linyahan ni Piolo Pascual bilang si Padre Pedro Pilaes. Nagpasilip na rin ng ilang eksena bilang ang 3 paring martir, tampok sina Cedric Juan, Dante Rivero at Enchong D. Collab project ng Jescom Films at Media Quest ang Gomburza na target makapasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sabihin mo sa akin, Padre, hindi ba talaga tayo minalas at sinumpang bayan? Buhay pa ba ang alab sa puso mo? Full force tayo Yes! May nadagdag na naman! Lahat ng anchors ng weekend. Invite nyo na! Invite nyo na yung mga viewers natin. Go, Nikki! Ayun po, mga kapatid, panoorin niyo po kami ngayong October 14 na ni Jess. Anong oras? 5:30 p.m. Sama-sama ho tayo. Sa tuwing Sabado muna para sa mga malalalim at makabuluhang mga impormasyon at balita. Yan. Oh, good luck. Good luck sa inyo. Welcome to the family. Yes, very, very thankful to be here. Napaka-warm din ang welcome sa akin ng TV5. Salamat. Mabait kami. Yung mga kapatid ay maiinit talaga. Maiinit. Eto, pero lumalamig na ha, mga kapatid. 74 days na lang. Pasko na! At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa pagbabalita. Kasama sina Jess de los Santos, Nikki de Guzman, Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!